Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Ano nga ba ang advantages at disadvantages ng paggamit ng dalawang produkto? Ito ay labanan ng fiber cement board kontra sa gypsum board. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So dito po ngayon sa project namin, meron po kaming part na kinabitan po ng gypsum board. Tapos doon po sa labas, kinabitan po ng fiber cement board. So unahin po natin, no, yung ating fiber cement board. So ang advantage ng paggamit ng fiber cement board, unang-una po ay fire resistant po siya, no? Hindi po siya basta-basta tinatablan ng apoy. Pangalawa po, moisture resistant o water resistant, na kahit po siya mabasa ng tubig, hindi po basta-basta siya nasisira, no? Tapos ang isa pa po, mas mababa po ang presyo ng fiber cement board o kadalasang tinatawag na Hardiplex, no? Ay mas mababa po ang kanyang presyo. Pagdating naman po sa framing, parehas lang po ang framing, kung paano po ginagawa ng framing ang gypsum board, ganon din ang paggamit ng framing ng fiber cement board. So yan po yung isa sa mga advantage ng paggamit ng fiber cement board. So kaya po kung mapapansin niyo, kadalasan sa exterior, no, o sa labas na part ng bahay, kadalasan po ang ginagamit ay fiber cement board dahil unang-una nga po, yun nga, hindi po siya basta-basta nasisira ng tubig. So kahit maulanan, yung board hindi nasisira. Tapos sa disadvantage naman po, no, base po sa experience namin, ang fiber cement board po ay yun nga po pala, isa sa advantage nga po pala ng paggamit ng fiber cement board ay medyo magaan po siya. Magaan po siyang buhatin, no? Pag ikakabit mo, magaan po ang pagbuhat ninyo. Ang isa po sa disadvantage po nito, unang-una po ay kung inyo na pong ipakakapitin sa kanyang framing. So maproseso po ang pagkakabit niyan kasi kadalasan po ang ginagamit po nila dyan ay blind rivets. Kundi naman po blind rivets, hard screw. So dapat pag kayo po magkakabit niyan, yung ulo ng inyong screw o ulo ng inyong rivets ay nakalubog diyan sa board. So kung ito naman po ay nakalitaw talaga yung ulo at hindi po maitatago, so ang ginagawa diyan, ginagrinder na lang po. Tapos isa pa po sa disadvantage ng paggamit ng gypsum board, pag nag-cut. So pag ika-cut po ninyo, kung wala po kayong gamit na scoring knife, kung gagrinderin, kasi kadalasan po sa site, ginagrinder na lang po para mabilis. Pero ang problema po niya ay masyadong mausok, no? So kayo, kung hindi po kayo sanay sa alikabok o sa usok ng board, so yan po ang isa sa disadvantage po niyan sa pagkakabit ng fiber cement board. So ngayon, isa pa po sa disadvantage nito, pag halimbawa po nabasag yung board, kung nakakabit na tapos biglang nabasag yung board, no, mahirap po siyang i-repair. O kadalasan hindi na po talaga nare-repair. So mapipilitan kayong palitan ang inyong ikinabit na fiber cement board. So dito naman po sa part na to, kung inyo pong makikita, dito ang ginamit naman po dito na materyales ay gypsum board. So ang advantage po, unang-una po sa advantage ng gypsum board ay sa insulation, heat resistant po siya dahil nga po makapal. Kumbaga yung init na manggagaling sa loob, hindi po basta-basta papasok sa loob ng bahay kasi makapal nga po ang gypsum board. At the same time po, sa noise resistance po siya, no? Halimbawa, kung yung ingay sa labas o yung ingay sa bubong, hindi po basta-bastang naririnig kasi makapal nga po yung gypsum board. Isa pa po sa advantage ng paggamit ng gypsum board, madali po siyang iskruhan, no?
Hindi nyo na po kailangan ng kung ano-ano pang mga gamit kasi malambot yung gypsum board compare sa fiber cement board. Madali din po siyang ikat, no? Ginagamitan lang po siya ng cutter tapos mapuputol nyo na po ang inyong gypsum board. Tapos, isa pa po sa advantage po ng gypsum board, no? Dahil nga po, yung pinaka-surface niya ay parang may papel, so makinis na po siya. Kumbaga, konting masilya na lang po, tapos pintura, pwede na kayo makapag-finish agad. So, ito po. Ngayon, dadako tayo sa disadvantage ng paggamit ng gypsum board. So, ito, ang isa po sa disadvantage nito sa presyo, no? Medyo mataas po kasi ang presyo ng gypsum board compare doon sa fiber cement board. Tapos, ang isa pa po sa disadvantage nito, pag ito po ay nabasa ng tubig. Kaya kung makikita ninyo, kadalasang ikinakabit ang ating mga gypsum board sa interior o sa loob ng bahay. So dito sa part, doon sa part na hindi nababasa ng tubig. No, kasi po pag ito po ay nabasa ng tubig, lalambot po yung parang chalk niya, pati yung papel, mangyayari niyan, matatanggal sa screw, babagsak. So yan po ang isa sa disadvantage ng gypsum board. Tapos, ang isa pa po sa disadvantage ng gypsum board ay hindi po siya fire resistant. No? Natatablad po siya talaga ng apoy. Kasi may gawa nga po nung may papel. So yan, pagka yan po ay nainitan, so masusunog po yan. Nasusunog po ang gypsum board. Pero yung joke niya sa loob, hindi po nasusunog yan. Yung papel na nagko-cover sa kanya, no? Yan po, tinatablan niya ng apoy. Tapos, hindi rin po siya anay resistant. No? Pag nagkataon na may anay sa loob ng bahay, at kinakain din po ng anay yung ating gypsum board. Tapos, ang isa pa po sa disadvantage ng ating gypsum board, dahil yun nga po, mabigat. No? Mabigat siya compare doon sa ating fiber cement board. So dahil nga po mabigat, lalo pag malaki yung area na pagkakabitan nyo ng inyong gypsum board, dapat ay may maayos kayo na framing. No? May magandang hanger. Kasi po pagka wala pong maayos na framing yan at walang maayos na hanger, ang nangyayari, lumulundo ang gitna. No? Dahil nga po sa bigat. So yun po ang isa sa mga nakikita namin na advantages at disadvantages ng fiber cement board at ng gypsum board. Sa ngayon mga kapatid, napaliwanag na po namin sa inyo yung advantages at disadvantages ng paggamit ng fiber cement board at ng gypsum board. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakapagbigay sa inyo muli ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin kung ano bang magandang gamitin sa kanilang mga exterior area, no, at saka sa mga interior area ng kanilang bahay, kung anong magandang gamitin. Pag sa ganun, nalaman nyo yung advantages at disadvantages ng dalawang klaseng produkto. Sa muli, ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.